Op, saan ka pupunta? Uli ka. Don't worry. Magpe-pray lang kita. Ang gospel po ngayon ay hinango kay San Marcos, Kabanata 16, talata 16 hanggang 20. At may kapangyarihang ibibigay ang Diyos sa oras na to. Ito kagandahan. Meron bang may sakit sa inyong tahanan? O baka ikaw itong may sakit? Panghawakan mo itong pangako ng Diyos. Sapagkat sa oras na to, hindi lamang miracle ang ibibigay sa iyo ng Diyos, kung hindi healing upon healing. Panghawakan mo lang ang kanyang mga pangako. Sabi ng ating Panginoon dito sa San Marcos, babasahin natin ang buo. Kasi letra por letra ay mahalaga. Sabi dito, sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tandang kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. At sila'y hindi dumampot man ng ahas o uminom man ng lason. At gagaling ang may sakit na mapatungan ng kanilang kamay. What a powerful message coming from God. Ang mapatungan ng kanilang kamay ay gagaling. Paano daw gagaling? Atras, di ba? Sumampalataya at mabautismo. Kailangan natin mabaptize, di ba? Bakit? Sapagkat ito'y tanda ng pagsunod sa ating Panginoon. Ito'y tanda ng kababaan. Ito'y kapangyarihan na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. And the second prerequisite, we need to have faith. Kailangan natin sumampalataya. Ngayon, anong ibibigay sa atin? Tatlong bagay. Makapagsalita ng iba't ibang wika, magpalayas ng masamang espiritu, at ang pangatlo, magpagaling ng may sakit. Kapatid, hindi tao ang nagsasalita. Diyos ang nangako nito na kung sino daw ang papatungan ng ating kamay sa pangalan ni Jesus ay gagaling. Magtiwala lamang, sumampalataya lamang, at magpabautismo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Jesus, ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Kaya sa oras na ito, gagamitin natin itong pangako ng Diyos at i-claim natin ito. I-declare natin na ipagkakaloob ito ng Diyos para sa atin. Take note, bago tayo manalangin, nakapaloob po dito sa verses na ito yung very dangerous word na pag na-misinterpret mo ay delikado. Pag niletra por letra mo, ang ibig sabihin nito, it is a suicide. Bakit? Sabi rito kapatid, sila'y hindi dumampot man ng ahas o uminom man ng lason. Kapatid, maraming mga mananampalataya na nagkamali sa pag-analyze nitong word na to. Ang ginawa nila, ni-literal nila na talagang iinom sila ng lason. Ginawa nilang literal na kailangan nilang magpatoka sa ahas. Kapatid, ang tinutukoy dito ng ating Panginoon is a protection. Not only para sa iyo at kundi para sa pamilya mo. Proteksyonan ka ng Diyos mula ulo hanggang talampakan. Proteksyonan ka ng Diyos internally and externally. Na kung ano man yung makakain mo, hindi ito kahit marumi yan, kahit dinasalan yan, hindi yan makakapanaig sa katawan mo. Bakit? Sapagkat ang katawan mo ngayon ay pag-aari na ng Diyos. Kaya kapatid, ingat. Pero sabi nga gano'n, hawakan natin ang pangako ng Diyos. Magpapagaling siya ngayon. Kapatid, gawin mo to. Meron ka bang mahal sa buhay na nasa banig na karamdaman? Lapitan mo siya ngayon. Ipatong mo ang iyong kamay. Oo, hindi tayo karapat-dapat na magpatong ng kamay. Pero sabi, ang Diyos ang nangako. Siya ang magpapagaling sa kanyang pangalan. Idagdag lang natin to, onting katikisim lang. Pag magpe-pray over daw tayo, kailangan equip tayo. Kailangan meron tayong authority.
At ang authority na yan, dapat hindi galing sa atin, kung hindi authority na nagmumula sa Panginoon. Sasabihin sa inang kalaban, hindi ka karapat dapat manalangin, hindi ka karapat dapat na magpatong ng kamay. Kamay, tama naman po ang kalaban. Tama siya, tanas. Dahil makasalanan tayo, sino tayo para mag-lay hands? Sino tayo para magpatong ng kamay? Pero sabi ng Panginoon, hindi ka karapat dapat, pero minarapat kita. Doon tayo sumunod. Kasalanan ba natin na ang Diyos natin ay Diyos na mabait, Diyos na mapagpatawad? Kaya ito ngayon yung panghawakan natin. Pero may mga gagawin tayong hakbang. Ano yung unang hakbang? Isayas. Sabi sa Isayas, gaano man kapulang inyong puso, lumapit kayo at makipagpaliwanagan, papuputiin ko ito na parang isang puting niebe. Sabi sa 2 Chronicles 7:14, ngunit sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, talikdan ng kanyang mga kasalanan. Dirindi ko sila, matatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang katiwasayan na nawala sa kanya. Pag ito ang ginamit mo, ito yung pagpapakita ng kababaang loob, ito yung paghingi ng tawad, i-claim mo na, Lord, ikaw yung Diyos ng restoration, ikaw yung Diyos ng pagpapatawad. Humihingi kami, linisin mo ang aking puso. Kaya ang Diyos natin ay Diyos ng pagpapatawad. Once na mapatawad ka na at linisin na yung puso mo, hingi ka na naman ng authority. Sabi sa Acts, isang mananampalataya labang sa isang tahanan ay ililigtas niya ang buong sambayanan. Isa lang. Sabihin, kung mananalig ka lang, kayang iligtas yung sambayanan mo. Pero kung kasama mo ang misis mo at yung anak mo may sakit, dalawa kayo manalangin ngayon. Bakit? Mas makapangyarihan yung dalawa. Sabi sa Marcos 18 hanggang 20, kung saan may dalawa o tatlo na nakakatipon sa pangalan ko, naroon ako sa kalagitnaan nila. Dalawa o tatlo. Kung kongregasyon kayo, pamilya kayo, marami kayo, mas maganda. Mas marami, mas kaaya-aya sa Panginoon. Dalawa o tatlo. Ano pang sabi doon? Na ang talian sa lupa'y tatalian sa langit, at nang nakawalan sa lupa'y papakawalan sa langit. This time, ito yung gagamitin natin. I-aalay natin ngayon. Ang Diyos pala ay kayang magtali sa pangalan niya at kaya rin mag-release. Tatalian natin anumang sakit na meron dyan sa pamilya mo, anumang sakit na meron ka, at i-release natin ang espiritu ng pagpapala, ng kagalingan, espiritu ng banal na espiritu, ang gift of the Holy Spirit at ang fruit of the Holy Spirit. Bakit? Sapagkat alam natin ang Diyos natin ay mapagbigay. Ano pa yung authority? Sabi doon, humingi ka't ikay bibigyan, kumatok ka't ikay pagbubuksan, humanap ka't ikay makakasumpong. Kaya doon kabait ang Diyos. Ngayon, kung ang sakit mo ay likha ng ibang elemento, mga espiritong masasama na nais gumambala sa iyo, sa iyong tahanan, sa iyong pamilya, pangawakan na naman ng ating pangako sa Pilipos. Sabi doon, ang nasa lupa, ang nasa langit, at maski ang nasa ilalim ng lupa, ay sasamba sa kanyang pangalan, ang dakilang pangalang Jesus. O ngayon, hawakan na natin ito ngayon. Sabi rito, ang sumampalatay mabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalatay parurusahan. Ang sumampalatay magtataglay ng ganitong tanda, 3 tanda. Sa pangalan ni Jesus, magpapalayas ng demonyo, magsasalita ng iba't ibang wika, at anuman ang patungan ng kanilang kamay ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Hawakan natin ang authority na to. In the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, ikaw ang may sabi na ikaw ay magpapagaling. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala. Ikaw na pumbala sa oras na to. Hinihingi namin, Panginoon, ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo, ang kapangyarihang magpagaling sa pangalan mo. 2, 3 kami, Panginoon, sobra kami sa oras na to. Kaya kung ano man ang meron kami hinihiling, ipagkaloob mo ito sa matamis pong pangalan. Ano man, Panginoon, ang sakit ng aking kapatid sa oras na to, tinatalian namin. Ano mang bumabara sa kanyang puso, sa isip, ano mang gumugulo, Panginoon, sa kanyang pananaw, tanggalin to, Panginoon, tinatalian namin ito. At Panginoon, pakawalan mo sa kanya, sa kanilang tahanan ng espiritu ng pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. Sinusuko namin ang lahat ng ito na may pagpupuri pa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Amen. Para sa Santa Holy Spirit. Amen. Kapatid, wala din sa mga Seatpost Station, nagsabi, huli ka. Nahuli ka ni Kristo. Bye-bye.